Janice never plays the rules, lalo na sa kama. She's wild, dominant, and always in control. But everything changes when Mateo Cordova, the sinfully hot model billionaire, challenges her to a game she can't resist. 1 month, he said. If I win, you'll marry me. If you win, I'm yours. Mateo Cordova's challenge burned in Janice's mind like fire. No man had ever dared to defy her dominance until him. Janice thought she'd seen it all. Rich men, players, and thrill-seekers who begged to be under her control. Ngunit pinatunayan ni Mateo na hindi lahat ay kaya niyang kontrolin. At tila nawala ng kumpiyansa si Janice na kaya niyang makipagsabayan kay Mateo. Pero isang bagay lang ang nasisiguro ni Janice. The more she's with him, the more she falls deeper into his dangerous desire. Their first night was supposed to be just that, a wild, unforgettable one-night stand. But Mateo isn't just after her body. He wants her wholeheartedly. What the hell are you doing here? And how did you even find this place? Gulat na tanong ni Janice nang makita si Mateo sa lugar na yon. I'm here because of you. Kaswal na tanong ni Mateo. Umangat ang isang sulok ng labi ni Janice sa narinig na sagot ng binata. Hinila niya ito sa madilim na sulok ng lugar na yon. Malayo sa mga matang kulang na lang ay hubaran ito sa lagkit ng tingin ng mga ito. Cut the crap, Mateo. Wala akong panahon na makipagbiruan sa'yo. Nakahalukip-kip na saad niya rito. Nagsasabi ako ng totoo. You'd been avoiding me too long, Janice. At ito lang naisip kong lugar na hindi mo ako magagawang takasan. Sagot ni Mateo na diretsang nakatingin sa kanya. Sarkastikong napasinghal ng tawa si Janice. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o maiiyak sa sinabi nito. Alam ba nito kung anong klaseng lugar ang pinasok nito? This place is far from the ordinary club that people can get in. This place was made for those people who have deep, dark, and wild desires. At lahat ng mga senaryong makikita roon ay hindi kayang sikmurain ng mga normal na tao. Bigla siyang natigilan nang may mapagtanto at kaagad nagtanong, How did you get in here? This is a private area and only. Bago pa man matapos ni Janice ang sasabihin, ay may inilabas itong pamilyar sa kanyang kulay pulang card. Nanlaki ang mga mata niyang napatingin dito. You're an elite member of Saven? Gulat niyang tanong dito. May nakakapagtaka ba doon? Nakangising tanong ni Mateo sa kanya. Sino ka ba talaga? Nagdududang tanong niya rito. Hindi basta-bastang tao ang mga nakakakuha ng red card. Elite members are their top-notch customers. Sila ang may impluwensya at mga makapangyarihang tao na naghahanap ng kakaibang excitement na kayang i-offer ng kanilang club. Walang limitasyon ang mga nangyayari doon at kahit sino ay pwede mong makapareha at maikama. But selling drugs and doing any illegal matters are prohibited. At kung sino man ang mahulihan na gumagawa noon ay may kaparusahang nag-aabang sa mga ito. Maraming sumubok, pero lahat ng nahuli nila ay hindi na nakabalik at talagang pinagbayaran ng ginawa nilang pagsuway sa policy ng club. I'm a top model. Bullshit. I'm one of the owners of this club, Mateo. And I know how we run everything here. Salubong ang kilay na tura nito. Does it matter? Sa pagkakaalam ko, ay hindi pwedeng magbigay ng anumang impormasyon ang kahit sino sa mga taong makikilala nila rito. Ani ni Mateo. That's only for customers. And I'm not a customer. So give me your card. I want to see it. Sabi ni Janice at hinablot ang hawak nitong card. Masyado siyang naiintriga sa totoong katauhan ni Mateo. Alam niyang hindi ito basta isang model lang. Kung kaya nitong mag-avail ng red card. Nangakmang tatalikod na siya at aalis, ay nagulat siya nang mabilis siyang hinila ni Mateo palapit. Isinandal sa pader
at kinulong sa pagitan ng mga braso nito. Hindi siya nakahuma nang mabilis nitong sakupin ang mga labi niya. Mapusok at mapagparusang halik ang iginawad nito sa kanya. Panandalian siyang hindi nakahuma at parang tuod lang na nakatayo doon ng ilang sandali. At nang mahimasmasan, ay mabilis niya itong itinulak. Nababaliw ka na ba? What if somebody sees us? You know the rules of this club. Singhal niya rito. Then come with me. I want to spend the night with you. Bulong nito sa kanya. Nagsitindigan ang mga pinong balahibo sa buo niyang katawan nang lumapat ang mga nanunuksong labi nito sa gilid ng kanyang leeg. Wala sa sariling naibaling niya sa kabila ang kanyang ulo at napapikit. His hot breath make her spine shiver at aaminin niyang tila naging marupok siya sa klase ng pang-aakit nito sa kanya. But still, she's not someone who can easily be swayed by someone seducing her. Not by the rules of this club, but because she's Janice Ortega. Ang babaeng magaling magmanipula at laging may kontrol pagdating sa kahit anong aktibidad sa kama. She's always the one who dominates her partners. You can't boss me around like I'm yours, Mateo. Hindi ako nagpunta rito para sa aliw na hinihingi mo. Matalas niyang turan dito. Are you sure about that? Nanunod yung tanong nito sa kanya. What? Tanong niya. Ngunit nang laki ang mga mata niya sa sunod nitong ginawa. He wrapped his arms around her body. Sigurado ka bang ayaw mo sa ino-offer kong aliw? Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong paligayahin ka? Right here? Right now? Tanong nito na mas lalong pinaglapit ang kanilang katawan. Don't you dare! Puno ng pagbabantang singhal niya rito at pilit kumawala sa pagkakayakap nito. Ngunit hindi siya nito pinakawalan. What if I do? Are you scared? Paghahamon nito sa kanya. Nagkatitigan sila at sama po siya na kulay pulang liwanag na panakanakang kumikislap ay kitang-kita ni Janice na hindi nagbibiro ang mukha ni Mateo. His eyes were full of determination and desire and she hated how easily he could shake her. Alam mong kaya kong panagutan ang kung anumang mangyayari sa pagitan natin, Janice. And you know how I feel for you. Pero bakit hindi mo kayang bigyan ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa'yo? Why are you rejecting me that easily? Am I not good enough for you? Seryosong tanong nito sa kanya. Marahas siyang huminga ng malalim. You already knew the reason, Mateo. I don't mix business and pleasure. So move away. Oh, so how do you want me to move? Pilyong tanong ni Mateo na para bang hindi narinig ang sinabi niya. Mateo, damn you. Angal niya rito at mabilis na nagtago sa malapad nitong dibdib nang may dumaang grupo ng kalalakihan sa harap nila. Ang lakas ng kaba niya at nangangambang mamukhaan siya ng mga ito. Ngunit hindi niya akalaing sa ginawa niyang iyon ay mas lalo lang nanghina ang katawan niya sa pang-aakit na ginagawa nito sa kanya. Otomatikong napapikit siya ng malanghap ang mamahaling pabagong gamit nito. Lalaking lalaki at talagang ang lakas makahatak ng mga babae. You're trapped. You can stay like this for a while. Unless you want something else. Bulong nito. Nanlaki ang mga mata ni Janice sa sunod nitong ginawa. Nakaawang ang kanyang mga labi habang masamang nakatingin dito. Hindi niya akalain na talagang totohanin nito ang mapusok na binabalak nito sa kanya. Don't you? Wisit ka, Mateo. I told you, you can't do this to me. Saad niya at mariing kinagat ang ibabang bahaging labi upang pigilan ng sariling wag mag-ingay. He was already too close, too warm, too confident. Don't control it, Janice. Just let it out. Anas nito sa kanyang punong tenga habang patuloy lang sa ginagawa nitong kapusukan. It was just his hands moving. Pero kakaibang sensualidad ang hatid noon sa kanya. Hindi niya napigilang murahin ito at ipilupot ang kanyang dalawang kamay sa leeg nito upang hindi siya bumagsak.
You think this can satisfy me? Tanong niya rito. Is that a dare? Tanong din ni Mateo sa kanya. Since you started this, how about a bet? Saad niya at kinalabutan nang makita ang kakaibang kislap sa mga mata nito. Bet? Why not? That makes this even more exciting. Nakangiting wika nito bagaman tumigil sa ginagawa, ay hindi pa rin ito inaalis ang kamay sa kanya. 2 minutes. If I win, titigilan mo na ako at ang kahibangan mo. Wika niya. Deal. And if I win, you'll marry me and be mine. Wika nito. Deal. Mabilis niyang sagot. Alam niyang hindi siya matatalo sa pustahan. She will not be known as the dominant beast if she could finish for just 2 minutes. Saglit na natigilan si Mateo at mataman siyang tinitigan. Hindi niya napigilang pagtaasan ito ng kilay. Ilang sandali pa ay lumapit ang mukha nito para muli siyang halikan, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang palad. Kissing isn't part of our deal, lover boy. Nakangising wika niya. Nakita niya ang pagtagis ng bagang ni Mateo, ngunit hindi ito kumibo at nagpatuloy lang sa ginagawa. Maya-maya pa ay halos malagutan na siya ng hininga dahil sa nararamdamang init na hatid ng kapusukan nito. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi upang pigilang makagawa ng ingay habang nakapikit ang mga mata. Just admit it, Janice. You want me as much as I want you. Ani ni Mateo. You're wrong. Utal niyang wika at ilang beses na napalunok. Wrong? Sigurado ka? Nanunod yung tanong nito at mas lalong naging mapusok ang mga galaw at hagod sa kanya. At kapag malapit na siya sa sukdulan, ay bigla itong ititigil at babagalan ng pagkilos. Stop! Damn it! Singhal niya rito. Sa lubong ang mga kilay niyang tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Para lang matigilan dahil sa kakaibang kapilihuang nababanaag niya sa mga mata nito. Are you sure you want me to stop? Pil yung tanong nito. Do it already, jerk. Hanggang kailan mo ba ako pahihirapan ng ganito? Stop messing me for Pete's sake. Ani ni Janice. Then give me an answer that I want. Mabilis nitong wika. Hindi siya sumagot at sinamaan lang ito ng tingin. Alam niyang nag-e-enjoy itong makita siya sa ganoong sitwasyon. She refused to be the first to break. Oh my God! Nanlaki ang mga mata ni Janice nang bumilis ang kilos ni Mateo. Napatingin siya rito at ilang sandali pa ay malakas siyang napamura. Halos bumaon ang mga kuko niya sa mga balikat nito nang maabot niya ang sukdulan ng kaligayahang ipinalasap nito. Habol-habol niya ang paghingang isinandalang ulo sa makisig nitong dibdib. What the hell just happened? Hindi makapaniwalang anas niya. I win, Janice, and you lose. Bibigyan kita ng 1 buwan para ihanda ang sarili mo bago ka maging akin ng lubusan. Bulong ni Mateo at kinalikan siya nito sa ulo. Hindi sumagot si Janice. Walang sino man ang nangahas na utusan siya at manduhan. No one ever tried to reject her. Pero nang dumating sa eksena si Mateo at mahulog siya sa patibong nito, ay hindi niya akalain na sa pustahang yon, magbabago ng tuluyan ang pananaw niya sa buhay at pag-ibig. Where are those people? Inis na singhal ni Janice nang bigla na lang mawala ang mag-asawang Luigi at Chelsea. Nakalimutan naman nilang nandito pa tayo sa bahay nila? Pagak namang tumawa si Travis at inakbayan siya. Let them be. Para namang di mo alam na ngayon lang nagkaroon ng oras ang dalawa na magkasama at walang istorbo. Nakangising wika nito at pinisilang ilong ng karganyang si Stefan. Take off your hands on me. Singhal niya rito at pumiksi. Bakit ba ang aburido mo ngayon? Are you in your red days? Kunot noong tanong nito sa kanya. Shut up! Singhal niya ulit dito at ibinaling ang tingin sa mag-asawang Bron at Briella na abala naman sa anak ng mga ito.
Parang ang bilis ng panahon, no? Sinong mag-aakala na may mga tali na kayo? Nakangising pangasar niya sa mag-asawa. So, ang ibig sabihin nun, may susunod na namang ikakasal? Nakataas ang kilay na tanong ni Leon. Tumikhim si Travis. Gusto ko na sana kaya lang. Hindi pa kami handa pareho ni Kimenea. Kaya, pas na muna. Nakangising sabi nito. Sino bang nakasalo ng bulaklak nung kasal ni na Chelsea? Tanong ni Jadon, nakarga naman si Ivan. Hindi niya napigilang matawa sa sinabi nito. Nakalimutan mo na bang ikaw yon? Natigilan si Jadon at biglang nagsalubong ang kilay nang tila maalala nito ang nangyari noon. No, hindi pa ako ikakasal. How about you? Tanong nito sa kanya. Mula sa gilid ng mga mata niya ay nakita niyang natigilan si Nami sa sinabi ni Jadon. Lihim siyang napasinghal at tumingin kina Briella at Bron. What about me? Painosenteng tanong niya. Bakit hindi natin tanungin si Nami? Nakangising wika niya at tiningnan ang dalaga na parang binuhusan ng suka sa sobrang putla ng mukha. Are you going to get married, Nami? Salubong ang kilay na tanong naman ni Bron sa kanyang kapatid. Ha? Hindi ah. Wala nga akong nobyo. Paano ako magpapakasal? Total na sagot nito. Paano kung may mag-aya sa'yong magpakasal? Nakangising tanong niya. Parang gusto na niyang isambulat sa mukha ni Jadon na ito ang pinatatamaan niya. Dahil wala man lang siyang makitang kahit na anong reaksyon nito. Wala akong nobyo kaya imposible yun. Sunod-sunod na napailing naman si Nami. Stop teasing my sister, Ortega. Pagtatanggol ni Bron sa kapatid nito. Sininghalan niya ito ng tingin at hindi na nagsalita. Tita Janice, pwede po bang makipaglaro muna ako kay Baby Stefan? Tanong ng 3 taong gulang na si Kesha. Nginitian niya ang bata at inilapag sa carpeted na sahig. Si Stefan na tuwang-tuwa na nakikipaglaro sa ate Kesha nito. Ilang sandali pa ay sumulpot ang mag-asawa at kahit hindi magsabi ang mga ito ay alam na nila kung ano ang ginawa nila. Sa wakas, tapos na ba? Nakangising tanong ni Travis sa kuya niya. Sinamaan lang nito ng tingin ng kaibigan nila. Siya naman ay tumayo pagkatapos halika ng pamangkin. Mauuna na akong umalis sa inyo. Maaga pang meeting ko bukas at VIP yon. Ayokong mabigyan ng masamang impresyon. Sayang ang invest nilang milyones sa kumpanya. Sabi niya at humakbang palapit kay Chelsea. Salamat sa pagdalo. Nakangiting saad ni Chelsea at niyakap siya. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Natawa siya sa huling sinabi nito, ngunit hindi na nagsalita pa. Nagpaalam na rin siya sa iba pa nilang mga kaibigan. Want me to come with you? Dinig niyang tanong ni Travis sa kanya. Fuck off. I can go home alone. Singhal niya rito at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay ng kanyang kuya. Pagsakay niya ng sasakyan ay tiningnan niya ang kanyang cellphone na sinadya niyang iwan sa loob ng kotse. Ayaw niyang maistorbo ng kahit na sino ang kasiyahang yon dahil yon pa lang ang kauna-unahang pagtitipon nilang magkakaibigan. Na walang inaalala na kahit na anong problema. 1 taon nang nakalipas mula nang mahuli nila si Jared. Siya ang nagparusa sa lalaki at dahil sa tindi ng galit niya rito ay muntik na niya itong mapatay. Malaki ang nawalang pera sa kumpanya ng kanyang ama at nalaman pa niya na ibinenta ng mami niya ang share nito sa isa sa mga gahaman na stockholder ng kumpanya ng daddy niya. At sa ginawa pa niyang pag-iimbestiga ay nakipagsiping pa ang kanyang mami sa hayop na yon kapalit ng malaking halaga. Tuluyang nawala ang pag-asa sa kanyang dibdib na magkakabalikan pa ang mga magulang niya. Hindi niya akalain na darating ang panahon na mangyayari yon dahil simula ng bata pa siya ay yun ang pinakahihiling niyang mangyari at matupad. Ngunit ganun nga siguro. Kapag tadhana na ang nagbiro,
Kahit anong hawak mo sa pag-asang makamit yon, bibitaw ka rin. Pagdating niya sa penthouse, ay kaagad siyang nagbabad sa bathtub para tanggalin ang stress sa buong niyang katawan. Nagdala siya ng isang bote ng red wine at isang wine glass bago lumusong sa bathtub. Inilubog niya ang buong katawan at sumandal sa bathtub. Binuksan niya ang Bluetooth stereo at nagpatugtog ng malamyos na tugtugin para mas lalo siyang marelax. Bukas pagkapasok niya sa kumpanya, ay magkikita na naman sila ni Mateo at nakatitiyak siyang mangungulit na naman ito. Iniisip niya pa lang ay sumasakit na ang kanyang ulo. Hindi niya mawari kung bakit pinagpipilitan ito ang sarili sa kanya, gayong tiyak naman niyang maraming nagkakandara pa rito. Is that okay with you? Natigilan siya sa isinigaw ng kanyang isip. Nababaliw na ba siya? Mabilis niyang iwanaksiyon sa kanyang isipan. Kailanman ay hindi niya pwedeng patulan ang kahit na sinong nagtatrabaho sa kumpanya niya. Tumunog ang kanyang cellphone at nagulat nang makita kung sino yon. It was Mateo. Alam kaya nito na ito ang iniisip niya sa mga oras na yon? Huminga muna siya ng malalim bago sagutin ang tawag nito. Hello? Aniya. At nagsali ng alak sa kopeta. Are you at home? Bungad na tanong nito. Bakit? Kunot noong tanong niya. I'm here in front of your door. Sagot nito. What do you want, Mateo? Salubong ang kilay niyang tanong. It's been a month, Janice. I'm here to take what's mine. Seryosong wika nito sa kanya. Literal na lalaglag ang panga niya sa sinabi nito. Hindi niya akalain na maalala pa nito ang bagay na iyon. 1 month ago, may nangyari sa kanila at nagkaroon sila ng pustahan na hindi naman niya sinang-ayunan. Ang buong akala niya ay nakalimutan na nito iyon dahil pagkatapos nun ay hindi na siya nito ginulo pa. Paminsan-minsan itong nangungulit at inaaya siyang lumabas o di naman kaya ay hatid siya. Ngunit lahat ng iyon ay tinatanggihan niya. Hindi dahil sa wala siyang gusto dito, kundi para maiwasan ang mga isyu na pwedeng kumalat. Pinaninindigan niya ang pagiging professional businesswoman at kahit minsan ay hindi niya hinahaluan ng kahit na anong kamunduhan ang mga taong nakakasalumuhan niya sa business world. What the hell are you talking about? I already told you, I don't mix business with shits, Mateo. Singhal niya rito. Open the door and say it to my face. Ani ni Mateo. Nakagat niya ang ibabang labi at tila na umidang dila. Hindi niya pwedeng papasukin ito dahil sa pangambang baka may gawin na naman ito at nakatitiyak siyang tatraydorin na naman siya ng sarili niyang katawan sa oras na makalapit ito sa kanya. I'm not in the house right now. Where are you? Tanong nito. I can't tell you, Mateo. Please, tigilan mo na ako. Ano mang walang patutunguhan ang gusto mo? May career akong iniingatan and I don't want to ruin it. Wika niya. To hell with that, Janice. And I don't give a fucking care about it. Mas importante sa akin na naging pustahan nating dalawa. You lose. Give me my prize and be my wife. Seryosong wika nito. Ipinikit niya ng mariin ang mga mata niya. Kanina lang ay pinag-uusapan pa nila ng mga kaibigan niya kung sino ang susunod na ikakasal. What a freaking coincidence. Am I supposed to be the next bride? Hindi ako magpapakasal sa'yo at hindi isang laro ang pagpili ng taong aasawahin. Mariin at pagalit na singhal niya rito. Open the door. Sabi nito na tila hindi nakikinig sa sinasabi niya. Wala ako sa bahay at hindi ako uuwi ngayon. Marahas siyang napabuga ng hangin. I will wait here until you come home. Sabi nito at bigla na lang nawala sa kabilang linya. Malakas siyang napasinghala at tinungga ang laman ng kupeta niya. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakaranas na may isang taong nangungulit sa kanya at ang matindi ay gusto siyang mapangasawa. Anong tingin niya sa pag-aasawa? Damn it, he's so stubborn. Galit na singhal niya at muling iniloblob ang katawan sa tubig. Isinandal niya ang katawan niya sa bathtub at ipinikit ang mga mata
Ngunit wala pa mang isang segundo ay iminulat niya yun at napatingin sa may pinto ng banyo. Paano kung totohanin ng lalaking yon ang sinasabing maghihintay sa kanya? Damn it, Mateo. Bakit ba pinapahirapan mo ako? Ayoko ng isang pagsasamang walang pagmamahal na kasama. Lumipas ang halos 1 oras. Kanina pa siya kating-kati na silipin si Mateo sa labas ng kanyang pintuan. Ngunit nangangamba siyang baka malaman nito na nasa loob lang siya ng bahay. Kahit papaano, ay nahihiya pa rin naman siya sa ginagawa niyang pag-iwas at pagtataboy sa binata. Sinulya pa niya ang kanyang phone na nasa ibabaw ng maliit na mesa. Mabilis niya yung kinuha at tiningnan kung may nakaligtaan siyang text ng binata, ngunit wala siyang nakita. Huminga siya ng malalim at idinayal ang numero ni Jadon. Yun lang ang alam niyang paraan para malaman kung totoong nasa harap nga ng pintuan niya si Mateo. Ilang beses munang nag-ring ang kabilang linya bago niya narinig ang boses nito. Hello, Jade? Where are you? Tanong niya rito. I'm driving home. Bakit? Tanong nito sa kanya. Can you call Mateo? I just want to know where he is right now. Pakiusap niya rito. Why me? Hindi mo na ba kayang gawin yun? Kahit na hindi niya ito nakikita, ay alam niyang may naglalarong nakakalokong ngiti sa mga labi nito. He's your damn friend, Jadon. Mariing sagot nito. Yeah, but friends don't like sharing updates to where and what they're doing. Nakakalokong sabi nito sa kanya. Napairap siya sa kawalan at marahas na nagbuga ng hangin. He called me and he told me he's waiting outside my door. Aniya, alam niyang wala siyang mapapala dito kung magpapaligoy-ligoy pa siya. At hindi sasabihin ang totoo dito. Oh? And if I'm not mistaken, you don't want to entertain him? Tanong nito sa kabilang linya na sinundan pa ng mapang-asar na tawa. Jadon, hindi ako nakikipaglaro sa mga empleyado ko. Inis niyang turan. But he likes you a fucking a lot. Natatawang turan nito. Obsessing over someone isn't healthy, sabi niya rito. Ba't di mo sabihin yan sa kanya? Nito. I always told him I can't have any affair or even just a fucking buddies. Hindi ko pwedeng sirain ang matagal ko ng reputasyon sa industriyang ginagalawan ko. Singhal niya rito. But you want him, right? Tanong nito na nagpatigil sa kanya. Yes, she wants him. 5-second rule. Silence means yes. Janice, don't fight yourself desiring him. Your feelings are mutual. Bakit hindi ka nalang magpaubaya? Sabi nito sa kabilang linya. What? Hell no! Mabilis na singhal niya rito. Kailanman ay hindi siya magpapaubaya kay Mateo. Kahit kailan ay hindi pa niya magawang sumurrender sa isang lalaki. Lalong-lalo na sa mga nakakaniig niya. She was always the dominant, and their partner's love being controlled by her when they're having an intimate act. Letting go of your pride can cause ecstasy, you know? Natatawang sabi nito sa kabilang linya. Jerkas. Inis na turan niya rito. Tinawanan lang siya nito, kaya mas lalo siyang nainis. Pagbibigyan kita ngayon, I call him pero wala nang susunod. If you want to get rid of him, do it by yourself. Sabi nito at pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya. Marahas siyang napabuntong hininga nang ibaba niya ang kanyang phone. Pasalampak siyang umupo sa may paanan ng kama at tumingin sa may pintuan ng kanyang kwarto. Maya-maya pa ay hindi na siya nakatiis at dahan-dahang lumabas. Dumiretso sa may pinto at patingkayad na sinilip ang peephole upang tingnan kung may tao pa ba sa labas. Wala siyang nakitang tao roon. Posible kayang dahil yon kay Jadon? Babalik na sana siya sa kanyang kwarto nang mapalundag dahil sa pagtunog ng intercom niya. Oh, you're there, Janice. Dinig niyang sabi ni Mateo mula sa labas ng pinto. Please open the door and let's talk. Inis na singhal niya sa sarili. Huminga siya ng malalim bago hawakan ang siradura at pihitin yon. Pagbukas ng pinto, ay tumambad sa kanya si Mateo
na madilim ang mukha at salubong ang mga kilay na nakatingin sa kanya. "Why are you staring me like that?" Nakataas ang kilay na tanong niya rito. Pinilit niyang maging mataray sa harap nito kahit ang totoo ay nangangatog na ang kanyang tuhod sa hindi niya malamang dahilan. Is it because the way he looks at me? Lihim niyang ipinilig ang kanyang ulo at iwinaksi sa isip ang katanungang yon. Hindi siya pwedeng magpadala sa atraksyong nararamdaman niya rito. Let me in. Buong otoridad na utos nito sa kanya. No. Matigas niyang sagot dito. I'm tired and I want to rest. Maaga pa akong papasok bukas dahil may importante akong meeting with VVIP. Dagdag niya rito. Umangat ang sulok ng labi nito. A VVIP ha? Ganun ba kahalaga sa'yo yon? Of course. Mabilis niyang sagot. MC Underwear Trading Corporation is one of the major undergarment suppliers. Meeting with the CEO will be my top priority. So please, go home. Matagal siya nitong tinitigan lang at hindi nagsasalita. Ayaw naman niyang maging bastos at pagsarahan ito ng pinto. Okay, you win. I let you win. For now. Pero hindi pa rin ako titigil, Janice. A deal is a deal. And I want you to keep the deal or else. Hinintay niyang dugtungan nito ang sinasabi. Ngunit tinalikuran na siya nito at humakbang ito palayo. Or else what? Kunot noong tanong niya sa kanyang isip. Nang makasakay na ito ng elevator, ay saka lamang niya sinarado ang pinto at naglakad papuntang kusina. Tumunog naman ang kanyang phone at nakita niyang may text message si Jadon sa kanya. Sorry, he knows me. I can't lie. That jerk. Gigil na singhal niya nang mabasa ang text nito. Pasalamat talaga siya at wala ito sa harapan niya. Dahil kung hindi, ay nabatukan na niya ito. Nagtipa siya ng mensahe at nang maipadala yon, ay nakangisi siyang lumapit sa ref at kumuha ng tubig. Ilang segundo lang ang lumipas, ay tumunog muli ang kanyang phone. Napangisi siya nang makita ang pangalan ni Jadon. I'm going to sleep. Stop calling me. Sabi niya rito. What did you just text me? Tanong nito, na halatang naiirita sa kanya. Nami wants to meet some of my male models so I can conduct the party. Natatawang turang niya. And why would she do that? Tanong nito. Let's just say she wants to claim herself on being a fool. Sagot niya. Natahimik naman ito sa kabilang linya. Tila tinamaan siya sa sinabi niya. Dapat lang natamaan talaga ito dahil hindi tama ang ginagawa nitong pagpapaasa kay Nami. Pero malalagot naman siya kay Nami kapag nagsumbong ang gagong ito. I'm just kidding. Sabi niyang tumawa pa. The truth is, inimbitahan ko siyang sumama sa akin. She needs to have some fun. Dagdag pa niya. And where are you going to take her? Tanong nito. Humikab siya upang iparating dito na matutulog na siya. Inaantok na ako. Good night. Hindi niya na hinintay pang magsalita ito at kaagad na niyang pinatay ang koneksyon nila. Wala siyang pakialam kung mataranta man ito o magalit. He deserves it for being a jerk. Kinabukasan ay talagang inagahan ni Janice ang pagpasok sa opisina niya dahil gusto niyang siguraduhin na maayos ang lahat at walang magiging aberya sa magiging usapan nila ng CEO ng MCUT Corporation. Malaking bagay kapag nakuha niya ang kumpanyang ito dahil hindi na siya mahihirapan pang mag-angkat sa kung saan-saan ng mga magagandang kalidad na tela at produkto. Natitiyak niyang mas magiging mas kilala ang Sunglow Fashion sa buong mundo. Isa pa, tamang-tama lang ang pasok ng negosyo nito sa kumpanya niya. Dahil sa nalalapit na Queen of Art Fashion Show na gaganapin sa Paris, France, 3 months from now. Darla, pakicheck naman sa IT department kung walang magiging aberya mamaya sa presentation na gagawin ng grupo natin. Utos niya sa kanyang assistant. Sige po, sabi nito at iniwanan siya doon. Nang mapag-isa ay tiningnan niya ang buong paligid.
Kailangang walang mapuna ang CEO ng MCUT na kahit na anong mali. Dahil ayon na rin sa mga naririnig niyang usapan ng ilang mga mayayamang negosyante, ay masyado itong maselan at piling-pili lamang ang mga tinatanggap nitong mga local investors. Ilang beses na ring na-feature ang kumpanyang MCUT sa mga international magazines at sa ilang mga international fashion shows, kaya hindi niya pwedeng pakawalan ang oportunidad na yon. Nang makatanggap siya ng tawag mula sa assistant ng CEO ng kumpanyang MCUT. Pagsapit ng takdang oras para sa meeting nila, ay nauna na siyang magpunta sa conference hall. Kasama niya si Darla na naghihintay doon ng ilang minuto. Eksaktong 9:00 ng umaga ay dumating na ang ka-meeting niya. Dahil nakatalikod siya, ay hindi niya agad nakita ang dumating. Ngunit nang humarap siya para batiin ang mga ito, ay bigla siyang natulala. At napatingin sa isang matangkad at matipunong lalaki na naglalakad palapit sa kanya. He's wearing a dark navy slim fit suit. His aura is as powerful as a dominant alpha, and everyone will surely obeys him. Mr. Ortega? Untag sa kanya ng kasama nitong lalaki. Napakurap-kurap siya at sunod-sunod na umiling, saka nagpakawala ng malalim na buntong hininga. I'm sorry, sabi niya at nakangiting binati ang mga ito. Welcome to Sunglow Fashion. Thank you, miss. By the way, I am Nicolo Montenegro, and this is Mateo Cordova Montreal, the CEO of the Montreal Cordova Underwear Trading Corporation. I believe that you knew each other already. Nakangiting wika nito. Napatingin siya kay Mateo. Bagamat nagulat siya sa revelasyong nalaman sa pagkatao nito, ay hindi niya iyon ipinahalata at nanatiling kaswal lang ang itsura. I'm sorry but this is the first time I've met him. The real Mateo Cordova. Mariin at seryosong tura niya. Hindi ito sumagot at nanatiling nakatingin sa kanya. Nilalabanan niya ito ng titigan. Nagingit-ngit ang loob ni Johnny sa sobrang inis. Gusto niyang ratratin ito ng tanong at ipaliwanag ang tila panloloko nito at paglilihim sa tunay nitong pagkatao sa kanya. And he wanted her to marry him? Tumikim si Nicolo para alisin ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Mateo. Can we start the meeting, guys? Let's talk about the business. Of course. Let's all have a seat. Kaswal niyang turan. Nilingon niya ang kanyang assistant at sininyasan itong ibigay na ang kontrata sa mga bagong dating. Ngunit bago pa man ito makabalik sa pagkakaupo, ay nagsalita na si Mateo. Leave us. Usal nito, saka tumingin kay Nicolo at sa assistant niya. Both of you. Napasinghal siya sa kawalan at hindi makapaniwala sa pagmamando nito. Magsasalita na siya ngunit mabilis na tumayo si Nicolo at magalang na inaya si Darla. Hinintay siya ni Darla na magsalita at sumang-ayon, ngunit isang tangulang ang ibinigay niya rito. Kung ano man ang plano ng lalaking ito, ay sisiguraduhin niyang hindi niya ito aatrasan. Nang maiwan silang dalawa doon, ay kinuha nito ang mga papeles sa ibabaw ng mesa at tahimik iyong binasa, habang siya ay nagkakross sa mga kamay at matamang pinagmamasdan ito. Ang daming tanong sa kanyang isipan at gusto niyang masagot ang mga iyon ng lalaki. Nagdaan ang ilang sandali na nanatili sila sa ganoong posisyon. Walang nagsasalita at binabasa pa rin ito ang kontrata. Dapat ay ipapaliwanag niya rito ang mga nilalaman ng dokumentong hawak nito at dapat rin ay nagtatanong ito at humihingi ng eksplanasyon. Ngunit lumipas ang mahigit 30 minuto na walang nagsasalita maski sino sa kanilang dalawa. Maya-maya ay may dinukot ito sa loob ng jacket nito at napataas ang kilay niya nang makitang sign pen yon. Walang kaabog-abog itong pumirma doon at nang matapos, saka lang ito tumingin sa kanya. I signed the contract now. Now it's your turn. Seryosong sabi nito. I already signed the… When I say it's your turn to sign, I didn't mean this contract. What I mean is the marriage contract. Putol nito sa sinasabi niya.
Nagsalubong ang kilay niya at tumayo ito upang buksan ang attaché case na dala ng assistant nito. May inilabas itong dokumento. Lumapit ito sa kanya at nilapag ang papel sa harapan niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang malalaking letra ng Certificate of Marriage Contract. You're going to sign it, Janice, or else I will tell everyone that we're having an intimate fucking affair. I'm sure you don't want that to happen. Nagbabanta ang boses nito, ngunit nakakaloko ang kislap ng mga mata nito. Nagtangis ang bagang niya, at kung nakakamatay ang talim ng tingin niya, malamang kanina pa ito nasa morgue at inihahanda para sa libing nito. Nanggigigil na kinuha niya ang sign pen na inabot nito. Gusto niyang itusok yon sa mga mata nito sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwala na makukorner siya nito. Mahalaga sa kanya ang karir niya at ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi siya papayag na mabago yon dahil lamang sa isang iskandalo. Kaya naman, kahit labag sa loob niya, ay pumirma siya. Fuck you. Gigil na singhal niya rito pagkatapos niyang pirmahan ang marriage contract. Kinuha agad nito yon at nakangising tumingin sa kanya. Yeah, I will. Only if you really mean it.